wala mang binti at paa. Pero ang 19 anyos na si Daryl, buong-buo pa rin ang pangarap para sa kanyang pamilya. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ganito ang buhay ng 19 anyos na si Daryl. Mula sa bayan ng Calatrava sa Negros Occidental, ang mag-araro ng bukid. Pero ang hirap ng pag-aararo, mas lalong nagiging mapanghamon. Si Daryl kasi ipinanganak na putol ang mga binti. Mao ni ako isulog sa kuan ma'am para nga akong short ma'am nga isulog dili mabasa man ba dili malapukan maayo. Kahit walang mga binti, ang pag-akyat sa kalabaw, minamanilang niya. Kaya nga ma'am minsan sumasakay ako ng kalabaw ko kasi hindi ito kakayanin yung maglakad ako ng mas mahaba ma'am. Minsan kasi yung nakuratan yung kalabaw ko ma'am. Biglang tumakbo. Ayun, nahulog ako. Excuse me. Sa 11 magkakapatid, si Daryl lang ang ipinanganak na may kapansanan. Pagtanaw na ko, nahibos kayo ko, ma'am. Nagaingon ko nga, kining bata, magsigil ni higda, wa ni kapuslanan. Ang kumadronang nagpaanak sa kanya, inalok pa nga raw ang kanyang mga magulang na bilhin siya para ipasok sa circus. Di balik-balik, kay paliton giniya. Antod sa kalibo, ma'am. Iko di, pumita bong imo ni. Anak mo nako ni. Di na ko ni Bligya, may iro ni. Pag 15 anyos, bubarog siya. Pakita niyang iyana siya nga. Pakita na ko pa. Panginabuhi. Iko. Maglantaw siya nga anang brosyon nga magkuan og sapatos, luoy kaayo. Pangando gid niya mga tiil gid siya bisag kuan lang gid ba artificial. Mao na nga. Masakitan lang ko para niya ba nga. Minsan naiingit ako sa kanila kasi katayo sila ng maayos, hindi sila maputikan pag naglakad. Sa kabila nito, lumaking positibo sa buhay at pananaw si Daryl. Saan may bunal na Sa... Masipag na maghapong inaararo ang halos 2 ektaryang lupang ito kung saan sila nakikitanim ng kamote. Ang kanang kamay ni Daryl ang siyang may hawak ng gamit niyang araro. Ang kaliwa ang nagsisilbi niyang mga paa. Hirap si Daryl, lalo't tatatlo lang ang kanyang daliri sa kaliwang kamay. At baliko na rin ang kanyang kaliwang braso. Kapoy gid ma'am, pero kaya. Sobrang hirap dahil may kapansanan ako. Pero hindi naman talaga hadlang pag gusto mong tumulong. Mas humihirap ang pag-aararo kung sumasama ang panahon. Gaya na lang nung umagang yon.
minsan magkasakit ka rin, sobrang init tapos maulanan ka. Ayun ma'am, sobrang hirap. Magkata kong luha magtanaw sa akong anak. Naluoy kayo. Ako siya badong ayaw. Muabagi siya nako. Muabagi siya nako ba? Sabi ng may-ari, nagbibinta ko itong kalabaw ko para hindi mawala yung yuta sa amin. Sabi ko, hindi. Mamamatay na lang yun sa kamay ko. Hindi ko yun ibibinta. Ang pamahal na yun sa akin dahil yan yung nagsilbing mga paa ko. Si Daryl, malapit daw talaga sa kanyang nanay Emilia. Minsan din, kahit kami lang dalawa doon sa bukid, nakuha pa rin namin tumawa kahit sobrang pagod na. Hindi ko pala akalain na sa sobrang saya na yun, mapagalitan na lungkot ng pagkawala niya. Disyembre kasi nung nakaraang taon, nung ang ilaw ng kanilang tahanan pumanaw dahil sa sakit sa puso. Sakit kayo na mo, ma'am. Karong Pasko ha, maabot na mo, ma'am. Puting paitasin mo kinabuhi, ma'am. Magkaingo ka nga. Mas mo ngay Pasko, kaya di ka kaatiman nila nga. Maunitu'i ka. Ibang sakit yung naramdaman ko na mawalan ka ng ina. Pagbukas na, luto na ba yung kanin dyan kasi kakain ako. Wala na yung mag-alaga sa akin. Kami na lang ba magsabot-sabot gani niya? Ako na, nagtindo nga para niyang murag inahan po. Importante nga, naapagyapon ko, nagmahal nimo. Di ko mo surrender, hantod sa akong kamatayon, akong pagmahal nimo. Ayo, okay, danglog kayo yung ulo. Sakit mo na ba siya? Kala na. Yan, lulo ha. At dahil batid ni Daryl na hindi habang buhay, nakalubog siya sa kumunoy ng kahirapan, nagsisikap siyang pumasok sa eskwelahan. Grade 11 na siya ngayon. May mga araw na hindi siya nakakapasok dahil nagtatrabaho sa bukid. Taas pangarap ng mama ko. Huminto ako ng pag-aral nung buhay pa yon. Siguro kung nakikita niya to, sobrang proud siya sa akin. Yung programa natin for PWD, medical assistance, and also cash for work programs. At meron din tayong direct na bigay sa kanila, livelihood assistance grant. Yung National Council for Disability, tutugunan naman nila yung mga pangangailangan ng mga PWD. Mayroon din kakulangan. Accessibility sa transportasyon talaga. Allowance sa mga PWD. At yung sana, wala na rin expiration ng aming mga PWD ID. Simula nung ipinanganak si Daryl, hindi pa siya napapakonsulta sa doktor. Kaya ipina-check up namin siya. Ang sakit ni Daryl ay yung tinatawag nating Pocomelia syndrome. Yun ay nakukuha usually at birth. Ang hindi nag-develop totally ang lower limbs niya. Although yung upper part ng body niya meron pa. At para hindi na rin mahirapan ang kanyang kondisyon, may nangako na ring magbibigay sa kanya ng artificial leg o leg prosthesis. Nagpasya po kami bilang grupo na tulungan po siya at bigyan po siya ng prosthetic leg. Meron pong magbigay sa inyo ng maagang Noche Buena. Sila po ay ating ispi. Salamat po sa ibigay po ng tulong nito. Malaking tulong po to para sa amin ngayong Pasko. Nagbigay rin ng financial assistance ang aming programa at isang advance Noche Buena ang inihanda rin namin para sa kanila. Para kahit papaano rin, maramdamang sila'y kumpleto. Si Daryl, inilagay sa mesa ang litrato ng kanyang nanay Emilia. Sayang lang, ngayong Pasko, hindi ka na namin makakasama dahil wala ka na. Hindi ko po kayo makakalimutan. Mahal na mahal ko po kayo. Ngayong magpapasko, napakaraming pamilya ang magdiriwang ng hindi kumpleto. Tumitindig sa gitna ng mga pagsubok at problema. Pare-parehong Merry Christmas! Bumabangon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.